I've got all I want when it comes to loving you. You're my only reason. You're my only truth. I need you like water, like red, like rain. I need you like mercy from heaven's gate. There's a freedom in your arms that carries me through. I need you. You're the hope that moves me to courage again. You're the love that rescues me when the cold winds rage. And it's so amazing, 'cause that's just how you are. And I can't turn back now, 'cause it brought me too far. I need you like water, like bread, like rain. I need you like mercy from heaven's gate. There's a freedom in your arms that carries me through. I need you. Oh, yes I do. Oh, I need you like water, like bread, like rain. I need you like mercy from heaven's gate. There's a freedom in your arms that carries me through. I need you. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, I do. Oh, yeah, all I'll be. Everything in this world, all that I'll ever need is
What's in your eyes shining at me? When you smile I can feel all my passion unfolding. Your hand brushes mine, and the thousand sensations seduce me 'cause I kneel beside you here today. I kneel beside you and I pray that it's you, it's only you who will share my tomorrows and yesterdays. I searched a lifetime and found you, a bridge to forever I share with you. Open your heart and let me in as I give you this promise of love. Mula nang makilala ka, buhay ko'y biglang nag-iba. Kay saya ng bawat sandali, kailan may hindi pagpapalit. Ikaw ang aking hiniling, sa habang buhay ay Magandang pagpapala po sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong buhay na Diyos. Alam po ninyo, ang blessing po talaga ay hindi po natin masasabi. Actually po, kaya po meron pong tinatawag na June Bride. Hindi naman po talaga yan hindi naman po talaga tag-ulan ng May. Kaya lang po, ginagawa po yung June Bride o yung June Wedding kasi nga po, kadalasan po gusto po ng mga bride ay June po magpakasal. Bakit po kaya? Kasi panahon po nung tag-ulan. Okay po, dahil napakaaga po ng blessing, kaya po punong-puno po ng showers of blessing ang kasalang ito ng karalipyo at mahusay. Palakpakan po natin muli ang ating pong buhay na Diyos. Hallelujah. Alam po ninyo, natutuwa po ako kanina dahil sabi ko ang gano'n, bago tayo mapuno ng tubig, talagang nag-decide na po ako na much better na dito na po natin dalahin. Kaya po, bawat isa po sa atin ay talagang nagpasimula na nataranta sa bawat isa. Pero po, hindi po mapipigilan. Tuloy po ang seremonya ng pagkakasal para po sa ating pong dalawang nag-iibigan. Palakpakan po muli natin ang ating pong mga sarili. Okay. Higit sa lahat, palakpakan po natin yung dalawang ito dahil sila po ang sentro talaga ng ating pong ginagawa po matrimonyo ng pagkakasal. Okay po. Muli po tayo pong lahat ay hinihiling po na magsitayo. Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, ikaw na Diyos na dakila, nagpapasalamat kami. Dahil ikaw, O Diyos, ang nagpupuno sa amin ng espiritu ng kagalakan. Salamat po sa iyo, O Diyos, dahil ang kaluwalhatian mo ay palagi ang ibinababa mo sa bawat isa sa amin. We acknowledge the Father, apart from you, we can do nothing.
Ikaw, O Diyos, ang patuloy na gagabay sa bawat isa sa amin. Ikaw ang may sabi, Panginoon, na lahat ng bagay ay sa iyo. Lahat ng bagay ay pag-aari mo. Sa lahat ng bagay, ikaw ang gumagawa. Sa lahat ng kabutihan, ikaw, O Diyos, ang nagpapatupad. Salamat po sa iyo dahil meron kang gagawin na magandang bagay sa buhay ng aming mga kapatid. Higit sa lahat sa buhay ng ikakasal ngayon, walang iba kundi si Dennis Raymond Caralipio at Shira Lagutan Mahusay. Salamat po sa iyo, O Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwalong lubos ang lahat po ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santong Espiritu. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Kahit kung lahat ay makakaupo na. Sa layunin po ng kasalan po ito, gusto po nating ipaunawa sa bawat isa sa atin na ang pag-aasawa po ay banal. Sa dahilang ang Diyos ang mayakda nito sa halamanan ng Eden. Ang totoo po, ang pamilya po, ang the smallest unit form of government. Bago po nagsimula po yung gobyerno, bago po nagsimula ang lahat ng bagay, nagpasimula po ito sa pagpapamilya. Kaya, sa totoo po, kanina po, ang kinakabahan po talaga ako. Dahil kadalasan po, ang kasalan po, nakapokus po dun sa kainan, sa kasiyahan na magaganap, sa magandang kasuotan na ating po mga sinusuot. Subalit, ang totoo pong kasal, ang totoo pong buhay ng pag-aasawa, ng mag-asawa, ay yung pagkatapos po talaga ng seremonyang ito. First and foremost, dapat ang kailangang makita ng bawat nagsasama. Walang iba kundi, dapat ang maging sentro, walang iba kundi ang ating pong Diyos. Walang iba kundi si Kristo na siyang nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Napakahalaga na ang kasalang ito ay dapat po nating bigyan po ng pansin na bakit si Jesus Christ ay dumadalo po siya ng mga kasalan. Sa kasalan sa Kanaan, si Jesus Christ po ay gumawa pa po ng himala. At ito po yung kaunang-unahang himala na natala sa banal na kasulatan. Kung matatandaan po natin, si Jesus Christ po ang nagtatatag. At kung papansinin po natin, maliban na walang Kristo sa gitna ng tahanan, ay hindi po magtatagumpay ang buhay pag-aasawa ng dalawang nilalang na ito. Kaya nga po, mga minamahal, hindi po dapat itago o ilihim ang anumang uri ng kasalan. Actually po, pagka nag-apply po, okay, sa City Hall o sa munisipyo, ang dalawang ikakasal. Ang attitude po kaagad ng NSO dyan, ipopost po kaagad sa labas na mayroong ikakasal. Okay, ilalagay po nila yung kumpletong pangalan at address. Dennis Caralipio at Shira Mahusay. Para po makita po ng lahat ng tao, o baka naman, meron pong pangyayari, kaya nga po, sinisettle po yung mga papeles. Okay, meron pong tinatawag po tayong Senomar, lalo na po sa age po ni Brother Dennis, na talagang kailangan po yan hinahayag, hindi po pwede itong ilihim. Kaya nga po, nag-iimbita po tayo ng marami pong mga bisita, mga kaibigan, mga kakilala, na nagpapatunay na ang kanila pong gagawin na pagsasama ay ito po ay banal at patuloy pong babanilin ng Diyos dahil yung dalawang kaluluwang ito ay nagmamahalan, tigit sa lahat sila po ay parehong nakakilala sa ating Panginoon. Tinanggap po nila ang Panginoon bilang sarili po nilang tagapagligtas at ako po bilang personal na pastor na nagpapastor po kay Sister Shira Mahusay ay nakita ko po yung to. Dahil napakahalaga po nito at ito po ay banal. Tandaan po natin na napakahalaga na mula ngayon kayo po, kayong dalawa, Brother Dennis, Sister Shira, ay magsasama kayo at tatalikdan ang sino ng iba, kung meron pa man na nag-aakala na pwede bang pumesto para sa inyong dalawa. Sinabi ng banal na kasulatan at alam na alam po natin ito. Dahil dito ay iiwasan ng lalaki o iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at makikipisan sa babae. Napakahalaga po na makita po natin na ito pong kahalagahan po na ito na si Jesus Christ po mismo, pansinin po natin, tayo pong lahat sa totoo lang
yung presente ngayon ng dalawang ikakasal ngayon sa ating pong kalagitnaan, ang totoo po, tayo po yung pinagpapakitaan ni Jesus Christ na tayo po yung tunay na bride. Dahil tayo po yung totoong ikakasal sa ating pong Panginoong Jesus. Tayo pong lahat. Then we are the church. At ipinapakita lang po yung kahalagahan po ni Jesus Christ doon sa bride. At tayo po yun. At sa muling pagparito ng ating pong Panginoon, katulad po ng nakita po natin kanina doon sa Eiffel Tower, nakita po natin na kung gaano po kahalaga yung bride. At tayo po yung pinapahalagahan po ng Diyos. Kaya po, napakahalaga na ang pinagsama po ng Diyos ay hindi po dapat napapaghiwalayin ng tao. Tanong ko lang po, meron po bang tao, lalaki o babae, na tumututol sa kasalan pong ito? At ni Sister Sira. Okay, kung wala po, itutuloy po natin yung kasalan pong ito. Palakpakan po natin, nagtagumpay po talaga. Sa totoo po yung pag-aasawa, harangan daw po ng sibat. Ito, talaga naman kahit na po tayo inulan, harangan man po ng ulan, itutuloy po natin yan. Amen? Amen. May tatanong po ako, ikaw Dennis, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa? Mamumuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa Kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, buong puso ko po, Pastor. Ikaw naman, Shira, tinatanggap mo ba ang lalaking ito, si Dennis, upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa Kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor, buong puso ko po. Kung gayon, ihihilingin natin ang basbas ng may kapal sa gawain ito, kahit kung lahat ay magsitayo. Muli mula po sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sa banal na Espiritu na nasa amin pong kalagitnaan. Nagpapasalamat po kami na mayroon pong lalaki at babae na nilagyan mo sa kanilang puso ng tunay na pagmamahalan. At kami po'y naniniwalang lubos na kami po, O Diyos, ay iyong babanalin. Sa pamamagitan po nito, ang dalawang pag-iisang dibdib mo ay patuloy na aalalayan mo at gagabayan. Salamat po, kasama ng kanila pong mga ninong at ninang, ikaw ay patuloy na gagabay at papatnubay sa pati sa amin sa makapangyarihang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santong Espiritu. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Reading from the Word of God. Genesis chapter 2 verse 15 to 25. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay, ay yaon ang naging pangalan niyaon. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop, at ang mga ibon sa himpapawid. At ang bawat ganit sa parang, datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya.
At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwa-hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay muli makakapuna. Actually po sa pagkakataon po ito, yung Genesis na binasa po sa atin sa chapter 2, beginning verse 15 hanggang verse 25, ay nagpapaunawa po sa atin at nagpapakilala na bago po ang lahat ng bagay, pagkatapos po na malikha ng Diyos ang lahat ng bagay, nilikha niya po yung tao. At kung mapapansin po natin dun sa part po na yun, nalungkot po ang lalaki dahil kailangan niya po ng makakasama habang buhay. At pinatulog niya po ng di kawasang himbing ang lalaki. Sa bagay po na yun ay hinugutan po siya ng tadyang. At ang hinugot sa tadyang po na yun walang iba kundi yung asawang babae na mapapangasawa niya habang buhay. Gaano po kahalaga ang buhay ng mga lalaki sa piling po ng ating pong Panginoon kung wala po siyang katuwang sa kanya pong buhay. Lahat po ng lalaki mababaliw, malulungkot, at talagang hindi po mananatiling mabuhay. Kaya nga po, Diyos po mismo ang pumili sa babae para po sa kasalan. Kaya nga lang po, nakakalungkot sa panahon po natin ngayon. Kaya nga po, ang iglesia po natin, ang church, ang mga Christian churches, ay talagang binibigyan po ng diin na dinidiscourage po natin yung nangyayari po sa ibang bayan, sa ibang bansa. Nakakakasal lang kanina, okay, wala pa pong isang oras, dinidivorce na. Sa banal na kasulatan po, kinamumuhian po ng Diyos ang diborsyo. Kahit po nakita po natin, pagtungtong po ng aklat po, ng pagdating po ng New Testament, okay, sa Old Testament pa lamang po, mapapansin po natin na hindi po talaga pinapayagan ng Diyos ang pagdidiborsyo. Kaya po, hinihiling ko po, meron pa pong pagkakataon na magbago yung dalawa pong ito. Kasi nga po, sa totoo po, ito lang po yung maganda. Pagka nagliligawan, very sweet, halos ayaw na pong magkahiwalay. Ang problema, pagka nakaisang buwan, nakaisang taon, kaya nga po, ang tawag po pala dito ay yung word po na ginamit po natin sa Pilipino, asawa. Okay, una, dahil sila po may kasawa, okay, lahat po ng alalay sa babae ginagawa. Bubukas ng pinto, aalalayan yung babae, bababa ng sasakyan, aalalayan yung babae. Okay, aalisin po yung A sa word na asawa. Ang mangyayari po doon, sawa na. Okay po? Pagkasawa na, aalisin po natin yung S at saka A. Ang mangyayari po, WA na lang. Wah! Halos ayaw na po nilang magsama. At doon na po nag-i-start yung pagdidivorsyo. Sa totoo lamang po, si Britney Spears, kayo po yung nakakaalam po niyan at talagang balitang-balita po yan sa buong mundo. Pagkatapos po na siya po'y magpakasal, wala pa pong isang oras, divorce na po yung nangyari. Alam po ninyo, ang United States, nakita po natin kung gaano po sila kakapangyarihan at gaano po kalakas. Sila po ngayon, as of now, yung world power. But kung makikita po natin, nag-start po yung pagbagsak po nila dahil very ordinary na po sa kanila yung tinatawag po na divorce. Meron po akong kakilala na pumasyal po mismo sa bahay namin at sila po ay nagsasama nung tinanong ko kung meron po siyang plano na pakasalan yung kanyang asawa,
ang sagot niya po sa akin, we are happy. Hindi po pinag-uusapan sa kanila yung kasal. Kaya nga po, mapalad po yung bansa po natin. Actually po, nakalagay po sa pera po natin, blessed is the nation as God is the Lord. Kaya hanggang sa panahon po natin ngayon, yung kasal na ito na ginagawa ay napakahalaga dahil sa buhay po ng mag-asawa, dito po talaga nakasentro. Ang papaalala ko lang, marami pong mga Kristiyano na nakakalimutan na po nila kadalasan yung kanila pong anniversary, wedding anniversary. Nakakalimutan na po. Samantalang, ito po yung dapat natatatak at talagang hindi makakalimutan sa buhay ng mag-asawa. Dapat, kung kayo ngayon nagligawan, dapat kahit 25 years na kayo after silver anniversary, dapat nagliligawan pa rin. Andyan po ba tayo? Ngayon, makitaas nga po dito yung mga lalaki na mayroon pong asawa. Makitaas po yung kaliwang kamay. May asawa po Okay, kaliwang kamay. Yan. Bakit po kaliwang kamay? Kaya ko po pinapataas yung kaliwang kamay kasi po ganito po yan. Hinuhubad na po ng lalaki yung wedding ring. Okay, para po identity na siya po ay binata. Pag tinaas na ganon, oy, pwede pa ako. Sa totoo po, pagka pumasyal yan sa ibang lugar, tatanggalin lang po yung wedding ring, ay binata yun. Okay? Pero po sa totoo po, dapat po, ngayon makikita po natin yung kahalagahan po niyan. Dapat po, suot-suot po natin yan kahit saan po tayo magpunta. Okay po, mga binata, hindi po mga binata. Sa mga may asawa, okay po, paalala lang po, kahit po sa mga babae, isuot pa rin po natin yung wedding ring po natin. Napakahalaga po niyan. Kaya po, ang message po natin sa araw po na ito, napakahalaga na makita po natin na ang nagtatag ng pag-aasawa at ng pagpapamilya, walang iba kundi ang ating pong Diyos. Ito po ay tanda ng pagsamba po natin na sa pagdating ng panahon, tayo pong lahat ay sasalubungin po ng Panginoon sa alapaap upang tayo po ay bawat isa ay pagpalain ng ating pong Panginoon. So ito po yung aninot larawan na ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ay gayon na lamang. Kaya dito po sa mag-asawa pong ito, kay Brother Dennis at saka kay Sister Sira, malaki po ang pagpapala na gagawin ng Panginoon para sa bawat isa sa kanila. Amen po? Amen. Tayo po ay sumandaling magsiyukod at tayo po'y manalangin. Salamat po sa iyong banal na salita. Ikaw ang patuloy na magpala at alam namin na iukit mo sa puso namin ang iyong mga salita. Gaya ng sinabi mo sa Genesis chapter 2, verse 24, at ang dalawa ay magiging isa. Dahil kinuha sa tadyang ng lalaki ang babaeng ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ngayon po, ang bahaging ito ay pamamaalam ng mga anak sa kanilang mga magulang dahil sa kanilang pagtanaw ng utang na loob at paggalang. Dito igagawad, okay, sa mga magulang ang basbas ng pagpapala upang sila po ay magtagumpay sa kanila pong buhay. Napakahalaga ng punto pong ito. Yung una po, nagpapasalamat ako kay Mama Chu, Mama Marichu at kay Tito Romeo. Pinalaki nila mga maayos siya. Saka, dinabayan po nila sa kanyang buhay. Kumbaga, sila yung nagsilbing pandalan niya. Kahit wala yung father niya sa tabi niya, andun yung mga tiyuhin niya, ganyan din sa, magsama ka din sa tita niya, si Tita Tess, at sa tito niya, si Tito Jojo, at sa kay Lola, hindi nila pinabayaan si Shira, kahit na ganun yung sitwasyon ng buhay niya. Diba? Bakit ko na, iyak na ako eh. Hindi rin. Maraming salamat po.
Ganyan din sa aking magulang. Kahit ganun yung nagkalayo kami, kumbaga. Yung nanay ko, nandiyan siya kahit naging pasabay ako, kumbaga. At ginabay niya ako kahit wala yung tatay ko sa tabi ko. Hanggang ngayon sa kasal ko, wala yung tatay ko kasi dala ng sitwasyon, hindi natin pwede sisihin yung at nagpapasalamat ako ganun sa tiyuhin ko na nandito ngayon. Tumatayo bilang ama ko at sa aking mga kapatid. Nadadala ako ng Tears of joy. kumbaga, talaga iyakin. I-push mo yan, kuya. Maraming salamat po sa inyo lahat at sa mga tumulong dito sa kasalanan. Wala po. Okay, ngayon naman po, ano po yung masasabi po ninyo kay Brother Jim? Una sa lahat, masayang-masaya kami kasi nakatagpo yung kapatid ko ng mabuting buso sa kabila ng mga nangyari nung nakaraan. Nagpapasalamat kami sa Panginoon una kasi hindi niya kami pinabayaan. Tapos binigyan niya pa kami ng babae na makakasama ng kapatid namin habang buhay. Sobrang thankful and blessed yung family kasi dumating si Shira sa buhay namin. Yun lang. Maraming salamat sa Panginoon. mga brothers, sisters, dito sa akin pamangkin, wala akong sasabi dito. Talagang ito mabait. Lumaki ito ng malapit sa amin, sa pamilya namin. Talagang kita ko paglaki ito, kaya pag huwag kayong galala, mabait ho itong naging manugang ninyo. Mabait yan. Salamat ako sa Lord dahil naghanap ko ang araw na to sa anak ko, sa Keshira. Kahit mula, pero bless po dahil ang Diyos po ang lahat ang nakakaalam. Wala pa tayong magagawa kung ano nangyari, pero still na diretso po natin ito kasalan ko. At nagpapasalamat po ako sa Keshira na naging part ng buhay namin. Na talagang siya rin yung naging strength ng papa nila doon sa Dubai. Kasi sinasabi niya sa akin, napakabait nitong batang to. Wala pa po si Dennis doon. Sila na yung una nagkakilala na talagang sa church ko na talagang itong batang to napakabait. Nagpapasalamat din po ako sa family ni Sheila na tinanggap nila din yung anak ko na kahit nung bata pa sila, nag-decision sila mag-asawa. Alam ko na si Dennis po ay mamahalin din nila ng ayos. Tulad din ng pagkanggap namin kay Shira, ng papa niya. Nalulungkot lang po yung papa niya dahil na-expect po niya na nandito siya ngayon. Pero kaaway ko minsan, talagang gumagawa ng dahilan para mas lalong yun po ay, kumbaga, yun po ay aral na rin sa atin para tayo po ay maging katatagan sa ating buhay spiritual. At doon po tayo tinaglas ng Panginoon kung hanggang saan yung ating pananampalataya sa Kanya. Nagpapasalamat po ako na si Shira. Naging strength din po ng buhay namin. Nandun siya sa Dubai, pag nagchat-chat po kami, hindi po nawawala talaga yung pangaral sa mga kapatid niya, sa mga lipad niya. At talagang siya din po yung naging strength ng aming spiritual na pananampalataya. Yun lang po, sa bawat isa po, dire-diretso po sa mga nandirit po. Maraming salamat po sa mga kapatid. Ayun lang po. Napasalamatan ko lahat ng nandito
Pinapasalamat. Palakpakan po natin ang inyong mga sarili. Pasalamat po ako sa inyo. To God be the glory po. Ako po, una po sa lahat, una ko pong nakilala, hindi po si Dennis. Hindi po si Dennis una ko nakilala. Si Pastor ang una ko naging shota. Well, si Pastor po una kong nakilala sa church. Humanga ako sa gawa ng Diyos sa buhay niya nung ikinuwento niya sa akin yung nangyari sa kanya sa Afghanistan. Sabi niya sa akin, Shira, hindi ko makakalimutan na sinabi niya, tatlo po yun. Una sinabi niya, Shira, great powerful ang prayer. Sumunod, ang sabi niya, huwag kang mag-judge kasi sabi niya, di ba sabi ng Lord, do not dwell on the past. Tapos, pangatlo sinabi niya, kapag umiyak yan si Dennis, ako ang unang iiyak. Yan ang hindi ko makakalimutan. Parang tinakot ako ni Pastor, pero hindi po. Una po, nagpapasalamat po ako. Actually, ayoko pong umiyak. Gusto ko po maging hindi masikip sa dibdib. Bagamat mahirap magsalita, gusto ko tiisin na hindi umiyak. Kasi una, kung nandito si Pastor, siya yung una kong pasasalamatan kasi kundi dahil sa kanya, hindi ko po makikilala si Dennis. Una po kasi noon, naglolokohan po kami ni Arian. Sabi ni Arian, nung narinig ng parating yung anak ni Pastor, sabi niya, Shira, baka yun na yung una ko, yun na yung talaga yung soulmate ko, yun na yung mga katuluyan ko. Pero, sabi, nung nandito na si Dennis, di inaasa namin si Arian sa kanya. Tapos, ano nangyari? Sabi sa akin ni Dennis, kunyari ka pa, inaano mo sa akin si Arian, ikaw pala may gusto sa akin. sabi niya sa akin noon kapag nagbibiroan kami. Tapos, syempre, ang dami namin pinagdaanan doon. Pag-share ng Word of God, pag may problema, pag masaya, kapag ka nag-iisa, ang dami po namin, at saka sa kanila po ako naging lakwatsa sa Dubai. Ang dami kong nalibot sa Dubai, si Pastor nilibot niya ako kung saan-saan. Kahit sa oras ng trabaho niya, sinasama niya ho ako. Kaya, talagang pinapasalamatan ko ang Diyos sa buhay po ni Pastor Efren. Bagamat wala siya dito, pero alam na ni Pastor yun. May message ko na lang siya sa FB. Iti-tweet ko na lang siya. Ganun din po, nagpapasalamat po ako sa dakilang ina ng tahanan, kay Mama Linda po. Nagpapasalamat ako sa kanya. Kasi alam niyo po ba, una kaming nagkita sa personal nung sinundo niya po kami sa airport. Talagang umiyak siya. Sabi ko, Dennis, totoo talaga, iyakin mama mo. Kasi sabi sa akin ni Pastor, pag nakita ka na ng mama mo, naku, iiyak yun. As yun nga, nagpapasalamat po ako kay Mama Linda kasi iba yung pagtitiis niya sa mga anak niya. Kasi totoo lang po, ang hirap mag-alaga ng 6 na anak. Lalo pa may maliit pa ngayon. May humabol, si Bless. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan sila ng inang matiisin. Saka talagang maaalagain na ina. Saka mapagmahal na asawa kay Pastor. Ganun din po sa kanyang, ngayon, tumatayong proxy kay Pastor. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Alam niyo po, hindi ko na po babanggitin. Ang dami po sa akin kinuwento ni Dennis tungkol sa ginagawa ninyo, no? Yung mga kalokohan ninyo. Yung mga banding ninyo. Meron. Ay, kinuwento siya sa akin nun. Secret. Sabi ni Dennis, huwag daw ako maingay eh. Saka kay Mama naman, kay Mama bagamat tahimik lang si Mama, hindi pala imik. Minsan naiinis ako. Pero ganun talaga, hindi talaga kayang tiisin ng anak ang kanyang ina. Sana nagpapasalamat ako kay Mama kasi iba kasi yung pinagdaanan niya. Hindi naging madali. Alam niyo po ba kung nung nalaman ko yung love story nila ng papa ko, syempre ako kahit ako madi-discourage ako eh. Pero sabi nga doon, wag natin maliitin yung mga trials, ma. Kasi alam mo ba, ma, kung bakit? Sabi nga ng Lord, pag hindi ka nabigo, hindi ka matututo. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord, bagamat ginamit ko yung instrumento para nandito ako sa mundong ito.
ikaw yung ginamit at saka yung papa ko kung wala man siya rito. Saka higit ko pinapasalamatan ng Panginoon kasi wala ako dito ngayon kung hindi dahil kay mama. Tapos po kay tito na ito, pag medyo may topak, binabato kami ng bola ng basketball. Tapos pag nanonood ako ng laro niya, syempre ang galing kaya ng tito ko. Best player kaya yan. Kaya lang ngayon, malaki na yung tiyan eh. Buntis na si tito eh. Ayun, nagpapasalamat din ako kay tito kasi pag nakikita niya kami ni Shane sa kalye, talagang kahit nakakainis, minsan si tito, pinapauwi niya kami. Umuwi na kayo doon. Nahanap na kayo ng mga lola niyo. Kaya ayun po, sa Diyos po lahat ng kapurihan. Napapasalamat ako kay Lord. At sa iyo din alagaan mo siyang mabuti, mahalin. At huwag kang mangbababae. Siya lang. Kasi nag-iisa ko lang anak yan eh. At kahit ko lang ama yan, nandyan yung mga pamilya ko, sumusuporta din sa akin, kahit ako nga lang mag-isa. Salamat din sa kapatid ko, 2 kapatid, 3 lang kami. Pero andyan sila sumusuporta sa akin. Hiningi mo siya kay Lord, kaya siya nandyan sa'yo. Ganun tayo eh. Pag humingi tayo ng mapapangasawa natin kay Lord, bibigay ni Lord yan, galing sa Kanya. At siya yung binigay sa'yo. At yun nga eh, hindi aksidente na nabuo ko siya. May purpose si Lord sa Kanya. Hindi siya aksidente. Salamat kay Lord at sa lahat na nandito, salamat din sa inyo. Kay Pastor. Maraming salamat. Higit sa lahat kay Lord. Magandang gabi. Papasalamat ako kay Dennis. Welcome ka sa pamilya namin. At tinanggap niya ng buo si Shira. Mabait na pamangkin. Dennis, pagpatuloy niyo na yung pagmamahalan niyo. Sana huwag kayong magbago. Alagaan mo si Shira. Yun lang. Okay, tayo po ay magpapatuloy na. Sino ang ating Panginoong Diyos? Pangalan ng ating Panginoong Diyos. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Shira Lagutan Mahusay. Shira Lagutan Mahusay. Upang maging aking asawa. Upang aking maging asawa. Upang makasama. Upang makasama. At mahawakan ka. At mahawakan ka. Mula sa araw na ito. Mula sa araw na ito. At magpakailanman. At magpakailanman. Sa hirap. Sa hirap. At sa ginhawa. At sa ginhawa. Sa kahirapan. Sa kahirapan. At kasaganaan. At kasaganaan. Sa sakit. Sa sakit. At sa kalusugan. At sa kalusugan. Upang mahalin. Upang mahalin. At ingatan ka. At ingatan ka. Hanggang sa tayo ay paghiwalayin. At hanggang sa tayo ay paghiwalayin. Ng kamatayan. Ng kamatayan. Alinsunod sa banal. Alinsunod sa banal. Nakautusan ng Diyos. Nakautusan ng Diyos. Ito ang taus-pusong. Ito ang taus-pusong. Pangako ko sa iyo. Pangako ko sa iyo. Magpakailan, kailan pa man. Kailan pa man. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Dennis Caralipio. Dennis Caralipio. Upang maging aking asawa. Upang aking maging asawa. Upang makasama. Upang makasama. At mahawakan ka.
at mahawakan ka mula sa araw na ito mula sa araw na at ito magpakailanman. at magpakailanman. Sa hirap at sa ginhawa, Sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa kahirapan at sa kaganihawaan, sa kasaganaan kasaganaan, at sa sakit at sa at sa kalusugan, sakit at sa kalusugan, upang mahalin upang mahalin at ingatan ka at ingatan ka, hanggang sa tayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. hanggang sa tayo paghiwalay ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Alinsunod sa banal na kasulatan ng Diyos. Ito ang taus-pusong pangako ko sa iyo. Ito ang taus-pusong pangako ko sa iyo. Magpakailan-kailan pa man. Magpakailan pa man. Ang singsing na simbolo po ng isang espiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan sa isa't isa. Ito ay gawa sa ginto. Sumisimbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito ay bilog, nagpapahiwatig na ang inyong pag-ibig ay buhat sa Diyos at ito po ay dapat na walang katapusan. Mahalaga na ito ay tanggapin ninyo na ang singsing na ito na tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo na sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Okay po, bakit po sa kaliwa? Tatanong ko lang po. Bakit po sa kaliwa? Ba't hindi sa kanan? Para hindi na po makapangaliwa. Okay po ba? Okay. Shira? Huwag muna yung suot. Tutok mo lang muna. Okay, Shira? Nagmamadali ka talaga. Sira, Shira, ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito. Sige, hawak mo na. ang singsing na ito. Okay. Pwede ba, best man, pakihawak nga yung microphone na hirapan po yung ating groom. Yan. Ibinibigay ko sa iyo Binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Anak at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Dennis, Dennis, ibinibigay ko ibinibigay ko ang singsing na ito sa iyo ang singsing na ito sa iyo bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Anak at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Okay, inihiling ko na yung dalawa ay lumuhod. Ng dalawa. Sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din ito ang bukal na loob ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. Sapagkat siya ang ulo ng bubuing pamilya. Ang lalaki ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Kung mapapansin po natin, ang babae ay nakasuot po sa kanya pong ulo ang belong ito. Sumisimbolo na siya po ay dapat po magpasakop sa kanyang asawang lalaki. At sa lalaki na sa balikat, sumisimbolo po na siya po ang magtatanggol sa kanyang asawa at kanyang magiging mga anak. Ang kordon, ang kordon po ay sagisag ng isang relasyong walang patid tulad po ng isang matibay na kordon na hindi mapapatid.
Katulad po ng Diyos na may tatlong persona. Kung mapapansin po natin, hindi po pwedeng isa lang. Kailangan po tatlo. Para po yung matibay at matatag na pagsasama ng bawat isa sa kanila. Ito ang simbolo ng inyong pangakong kayo ay magmamahalan, magpakailan-kailan pa man bilang mag-asawa sa tulong ng Diyos. Nihiling ko po ang isang awitin. Okay po. Wala. Ayan, si Tricia. Kay Tricia po. Ayan. Okay. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ito po yung pundasyon ng ating puntahanan na magsisilbing ilaw ng kanila pong pagsasama. Ang problema po, marami pong pamilya na nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng kotse, nakapasyal sa iba't ibang lugar pero po hindi po nakabili ng Biblia. Sa Biblia, dito nakasentro, pagka kayo may problema, dito nakasentro, dito nyo hahanapin ang kasagutan at katugunan. Dahil personal na mangungusap sa inyo ang Panginoon.
Napakahalaga na tayo bilang mga Kristiyano ay merong devotion, merong pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa panahon na kayo'y naguguluhan, buksan nyo ang Biblia, dalawa kayo, basahin ninyo, at maliliwanagan kayo at tutugunin kayo ng Panginoon. Ibinibigay ko sa inyo ang Bibliang ito, ang salita ng Diyos. Tanggapin ninyo bilang magpakatatag at magpapatibay ng inyong pagsasama. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, bilang lingkod mo, narito ang iyong salita ng Diyos. Gawin mo na ikaw ang maging sentro sa kanila at sa panahon na sila'y naguguluhan, ang salita ng buhay na kanilang bubuksan, kakausapin mo sila at ikaw ang patuloy na gagabay sa kanila. Tulungan mo sila na maituro nila sa kanilang mga anak ang iyong buhay na salita. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santong Espiritu, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang aras po. Ang aras po ay simbolo po ng pagpapala ng Diyos. Kung mapapansin po natin, ito po ay mga salapi. Tandaan ninyo mag-asawa na ang salaping ito ay mula sa Diyos. Kahit na kayo ang naghirap, kung hindi kayo pagpapalain ng Diyos, hindi kayo makakaranas ng biyaya at pagpapala mula sa ating pong Panginoon. Tandaan natin na ang salaping ito ay napakahalaga dahil mula sa lalaki at dalawa sila na naghahanap buhay sa panahon na ito, pero po ang pagpapala po mula po sa Panginoon patungo sa lalaki at bilang babae, dapat ingatan mo ang salapi at ikaw ay gumastos lamang ng sapat at huwag maging bulagsak. Napakahalaga na pakaingatan natin ang salaping ito at huwag ninyong kakalimutan ang pag-iika po sa ating pong Panginoon dahil doon magpapasimula na kayo ay lubusang pagpalain ng Panginoon. Ipinagkakaloob po sa inyo ang salaping ito upang kayong dalawa ay patuloy na maging masagana sa harapan ng Diyos. Mr. Sira, narito, ang pagpapalang ito, simula ngayon, ingatan mo, sa tulong ng Diyos, ako ay hindi maging tamad, magsisikap ako, para maging magaan ang ating buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Brother Dennis, maraming salamat sa pagpapalang ito. Simula ngayon, iingatan ko ito. Hindi wawaldasin. Maraming salamat dahil ikaw ay binigay ng Diyos. Upang ako ay pagpalaan. Huwag ka mag-alala. Para sa ating mga anak, iingatan ko. Maraming salamat. Sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ay kaprasong papel lang. Subalit napakahalaga po nito. Sa totoo po, dito po ipinapakilala na ang kanila pong pagsasama, katibayan, na sa mga papeles po na ito, ay sila po ay
Okay po, pakitanggal po yung... Ang belo. Okay, tayong dalawa. Kayong dalawa ang makakatay. At silang dalawa ay magiging isa. Ang pahayag ng banal na kasulatan, napakahalaga na maunawaan natin na sila ay naging isa dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Ang pagsisindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dalawang buhay. Iisang buhay sa pagsasama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ng sinuman. Binanggit po ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 11 verse 27 hanggang verse 30. Malibang may Kristo sa isang tahanan, tulad ng sinisimbolo ng liwanag sa kadiliman. Napakahalaga po na makikita po natin na ito pong kandilang ito, tumatayo na Kristo, na siya po ang nasa sentro ng kanila pong pagsasama. Sa kanila pong pagsasama. O kaya, harap kayo sa kanila. Yan. Kaya nga po, malaki po yung role ng mga ninong at na ang babae po ay napupundi. Okay, pakipatay ang ilaw. Maraming salamat dahil si Brother Dennis nakilala ang Panginoon, meron po siyang liwanag, pwede po siyang magbigay ng lakas sa kanya pong asawang babae na si Sister Sira. Sige, pakisindihan. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil pareho po silang nasa Panginoon. Subalit, dumarating po sa pagkakataon na napupundi rin po yung lalaki sa sobrang dami ng problema pagtagal ng panahon. Pakipatay ang ilaw. Yan. Salamat sa Diyos dahil meron pong babae na nakakakilala sa Panginoon na meron pong ilaw. Na siya po ang simbolo ng ilaw ng kanilang pong tahanan. Sa panahon na napupundi po si Brother Dennis, si Sister Sira na nakakilala sa ating pong Panginoon, ay pwede pong pagliwanagin uli si Brother Dennis. Pakisindihan ang ilaw ni Brother Dennis. At palapakan po natin ng Panginoon. Iyan po yung kagandahan na mayroon pong Kristo sa kanila pong buhay. Subalit po, dumarating po yung punto na pareho silang dalawa ay napapagod at pareho pong napupundi. Pakipatay ang ilaw, pareho kayo. Yan. Mapapansin po natin na silang dalawa po ay talagang napagod, nahirapan at hindi na po makakayanan. Salamat po dahil meron pong Kristo at meron po silang Kristo sa kanila pong tahanan. At si Kristo po ang ilaw ng sanlibutan na makikita po natin sa John chapter 8. Pakisindihan. Sa panahon na sila po'y nagugulihan at upupundi na, meron pong Kristo na malalapitan sila. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil sila po ay Kristiyanong pamilya. At hindi po sa lahat ng panahon, sila po ay magiging matatag. Subalit, salamat po dahil kilala po nila ang ating pong Panginoon at tiyak na meron po silang pagkukunan ng kanila pong lakas. Pwede po rin nila po itong gawin sa kanila pong mga anak. Sa panahon na sila po ay magkaroon na po ng 12 anak, 12 ba plano nyo o 2?
Okay, kasi kami 12 sana, kaya lang 9 lang po yung nabuo. Pansinin po ninyo, maging yung mga anak po nila, pwede pong humingi ng lakas sa kanila pagka sa panahon na yung kanila pong mga anak ay nahihirapan na. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil ang sentro po ng ating pong pamilya walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. Sige, pakibalik na. Sige po. Ninong at Nina, hinihiling ko po na ang lahat po ng bisita magsitayo, ituon po natin yung ating pong kamay sa mag-asawa. Sige po, pwede po sa balikat, sa ulo. Sige po, patong po natin sa kanila. Para yung pagtatalaga po ay maranasan po ng dalawa. Dakilang Diyos na buhay na niakda ng pag-aasawa. Kayo po lahat, Panginoon, na nagmamahal kay Shira at kay Dennis ay lumalapit sa iyong presensya. Panginoon, biyayaan po sila. Ang pagkasama po, Panginoon, ay hindi madali. Sa hard work, you need your strength, you need your knowledge, you need your wisdom. Patuloy po namin hinihingi, Panginoon, na ikaw ang sumama sa kanila. At Lord God, maaaring maraming plano, pero alam namin na ang pagpapatupad ay sa iyo. Kaya Lord, we pray na ang pagiging dependent sa iyo ay manatili sa kanilang buhay. Lalitigit, ilayin po silang dalawa sa anumang gawa ng masama. Ilayin po sila sa anumang uri ng mga tukso. Kadalangin po namin ang napakalapit na pakikipagrelasyon sa iyong personal, ang unang managana sa kanilang buhay. At alam namin, susunod na ang mabuting pakikipagrelasyon ng bawat isa. Pagpalain mo po, Panginoon, at balutan, Panginoon, ng iyong divine protection and your most holy precious blood. Bless this wonderful couple, Dennis and Shira, Lord God, and bless all our beloved sponsors, guests, and visitors. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, at sa kapangyarihan ng Jesus Christ, the Magnificent Savior Global Church, at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Brother Dennis Raymond Caralipio at si Sister Shira Lagutan Mahusay ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino mang tao. Tayo'y manalangin. Brother Dennis at Sister Shira, naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan. Naway lingapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan, pagliligtas at pagpapagaling ng anak at pakikisama ng banal na Espiritu ang sumayin nyo ngayon at sa walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Then hinihiling ko na kayo ay humarap inyo. Ang bagong mag-asawa, si Mr. and Mrs. Dennis Caralipio. You may kiss the bride. Sandali. Kasi po nilitratuhan sila, dapat mga 5 seconds. Okay? O 10 seconds, kaya para mas maganda. Okay. 5 minutes daw. Okay, 5 minutes daw. Okay, para, okay? Kasama na kayo. Now the time has come to say how much I do, how much I love you, be beside you through and through. And every moment
we share Langit, Panginoon, maraming salamat po. Una sa araw na ito na binigay mo sa amin, sa pag-iisang dugtib nila Dennis at Shira. Maging sa mga biyayang ito na aming pagsasalu-saluhan, Panginoon, kayo po ang maglinis, magpala nito, maging kalakasan, kagalingan sa aming mga katawan, upang ang aming mga katawan patuloy namin magamit sa paglilingkod una sa iyo at sa aming mga kapwa, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang pagdiriwang na ito, ikaw ang mahayag at maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you, is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. Can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment Okay. Ayun, hindi ako prepared. Yun, Bes. After 2 years and 8 months, tama? Ngayon na ulit tayo nag-usap ng ganito. I'm happy for you kasi, ayan, namit mo siya, di ba? Pinag-pray mo yan ng bongga. Yun lang, best wishes sa inyo and sana maging okay yung relationship niyo. And hindi pala sana, naniniwala ako na magiging okay talaga. Kasi alam ko na sa relasyon nyo, si God, si Lord, center. And thank you kasi Dennis at, di ba? Nagpapasalamat ako kasi yung ano nyo, yung relationship nyo, di ba? Parang si God yung alam nyo, ng landas nyo. Nagpapasalamat ako kay God kasi Christian din yung napangasawa niya, di ba? So yun, thankful kami magkakaibigan kasi at least ngayon si Shira, settled na. O, di ba? Meron ng, pag ilan yan? Pangatlo, down. O, di ba? Konti na lang kayo mga dalaga. Yun lang, maraming salamat, Bes. I love you. Okay? Sa inyong dalawa, gusto ko lang na huwag kayong magbabawang dalawa. Kayo mag-aaway. Maligaya kami sa inyong dalawa kasi si Idoy naging masaya kami gawa ng Christian si Shira. Talagang iba talaga ni Lord sa atin. Talagang inuunti-unti niya. Wish ko lang maging malusog kayong dalawa. Hindi magkakasayat yun.
maraming salamat sa mga nagpunta sa kasal ko. At saka napaka-memorable nito para sa akin. Hindi ko talaga ito makakalimutan. Umulan eh. Basa lahat eh. Thank you rin kila mama, kila tita, nasa na kaya yung mga yun? Kila mama Linda, kay ate Katre, salamat, kay ate Eros, kuya Jeff, kila Winona sa akin na James, sila mama, nawalan. Kila Mark, kila Mime, kila Jessa, kila Pastor na, kila Kuya JC. Asan na si JR? Nabasa? Oo, so yun po, pinapasalamatan ko lahat kayo. Salamat sa pagdalo. Unang-una, maraming salamat sa Panginoon kasi binigyan niyo yung araw nito sa amin para sa seremonya ng aming kasalan. Salamat sa mga taong dumalo, sa mga kaibigan ni Shira, sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko. At sa magulang ni Shira, sa mga pamilya niya, sa tita niya, sa mga pinsan niya. Yun din sa pamilya nila Pastor na sila yung talagang nag-ayos kumbaga ng seremonya ng kasalan. Maraming salamat at sa mga hindi namin nabanggit. Maraming salamat po. Okay po. Should've held on tight, I never should've let you go.